Ito ay kwento ng kulam at barang, isang pangyayari na sumira sa aming pamilya at nag-iwan ng sugat na hinding-hindi gagaling sa aming mga puso at alaala. Nung ako ay 19 na taong gulang pa lamang, nakatira kami sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Iloilo. Isang mapayapang lugar, puno ng mga pananim at puno ng prutas. Pero sa likod ng ganda at katahimikan ng aming nayon, may isang lihim na kinatatakutan ng lahat, ang bahay ni Aling Biring. Si Aling Biring ay isang matandang babae na nakatira mag-isa sa dulo ng baryo, sa likod ng makakapal na puno ng kawayan. Walang sinuman ang nangahas na lumapit sa kanyang tahanan. Sinasabing siya ay isang mangkukulam at ang kanyang mga kasama ay hindi tao, kundi mga insekto, ahas at mga itim na hayop na nagdadala ng kanyang sumpa. Noon, hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Para sa akin, mga kwento lamang ito ng matatanda upang matakot at sumunod ang mga bata. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang simpleng pangyayari na akala namin ay walang kahihinatnan. Ang aking tatay ay isang masipag na magsasaka. Isang araw, habang naglilinis siya ng hangganan ng aming lupa, napansin niyang nakapasok sa aming sakahan ang mga pananim ni Aling Biring. Dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo, tinanggal niya ito at ibinalik sa kabilang panig. Nakita ito ng matanda at mula noon, nagbago ang tingin niya sa amin. Isang hapon, lumapit siya sa aming bahay. Nakasuot siya ng kupas na damit, kulubot ang muka, at ang kanyang mga mata ay parang walang buhay. Nakakatakot itong tumitig, matalim, malalim, at parang tumatagos hanggang sa iyong kaluluwa. Mabuti pang huwag ninyong galawin ang akin, sabi niya sa boses na garalgal at mababa. Ang lahat ng hawak ko ay akin, at sino mang kukuha o makikialam, magbabayad ng mahal. Sinubukan siyang pakiusapan ni tatay, humingi na paumanhin at sinabing hindi niya iyon sinasadya. Pero ngumisi lamang si Aling Biring, isang ngiting walang saya, puno ng masamang hangarin. Bago siya umalis, lumingin siya ulit at may sinabi siya, mahina pero sapat lang para marinig namin. Makikita nyo, hindi kayo matatahimik hanggat buhay ako. Dadalhin ko sa inyo ang sakit at ang kamatayan. Noong una, tinawanan lang namin ito, pero sa gabing iyon, nagsimula ang impyerno. Unang napansin ito ng aking nakababatang kapatid na si Nina, na 12 taong gulang lamang noon. Sa gabi, bigla siyang nagising na umiiyak at sumisigaw sa takot. Sinasabi niyang may nakikita siyang isang maitim na anino na nakatayo sa gilid ng kanyang higaan. Nakatitig sa kanya habang bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Sinabi rin niyang may naririnig siyang mga kaluskos sa loob ng dingding, parang mga insekto na naglalakad at gumagapang sa kahoy. Kinabukasan, nagkaroon siya ng lagnat na hindi humuhupa. Mataas ang kanyang temperatura at ang kanyang balat ay naging maputla at manas. Ang pinakakakaiba, sa kanyang katawan, unti-unting lumitaw ang mga marka, mga pasa na hugis daliri, parang may humawak o humigpit sa kanyang braso at leeg. Sinubukan namin siyang ipagamot sa doktor, pero walang nakitang sakit sa kanya. Ang sabi ng doktor, malusog naman siya, pero bakit ganon ang kanyang kalagayan? Lumipas ang ilang araw at lalong lumala ang lahat. Ngayon naman ay si tatay na ang nagkasakit. Hindi siya makakain dahil bawat subo ay isinusuka lang niya. Sinasabi niyang kapag sinusubukan niyang kumain, parang may mga buhok, putik o maliliit na insekto ang nakahalo sa kanyang pagkain kahit na wala naman kaming nakikita. Minsan, habang kumakain kami, nakita ko mismo mula sa kanin ni tatay, gumagapang palabas ang isang maliit na uwang na kulay itim at mataba. Sa gabi, hindi kami makatulog. Ang aming bahay ay puno ng mga tunog, mga kaluskos, mga tiktik, mga huni na parang galing sa mga insekto na walang tigil ang paglipad sa paligid ng aming bahay. Kapag tinitignan namin ang mga bintana, nakikita namin ang mga paru-parong kulay itim at malaki. Nakadapo sa salamin at nakatitig sa amin gamit ng mga mata na parang sa tao. Doon na kami naniwala, ito ay hindi simpleng sakit o suliranin lamang. Ito ay kulam. Ito ay gawa ni Aling Biring. Nang mawala na kami ng pag-asa, lumapit kami kay Tata Tasyo, ang manggagamot at albularyo ng kabilang baryo. Isang matandang lalaki na kilala sa paglaban sa masamang kapangyarihan.
Pagkakita pa lamang niya kay Nena at tatay, umiling-iling siya at seryosong nagsalita. Masama ang sitwasyon niyo. Hindi lamang simpleng kulam ito. Ito ay barang, ang pinakamalakas at pinakamasamang uri ng sumpa. Gumamit siya ng mga insekto at hayop bilang kanyang mga sugo upang pumasok sa katawan ninyo, kumain ng inyong lakas at sirain ang inyong buhay mula sa loob. Ipinakita niya sa amin ang isang maliit na lalagyan na gawa sa kawayan na nakuha niya sa ilalim ng aming bahay. Pagbukas niya nito, nanindig ang aming mga balahibo. Sa loob ay may mga patay na insekto, buhok, kuko at mga buto ng maliit na hayop na pinagsama-sama at binalutan ng putik at dugo. Ito ang ginamit niya, sabi ni Tata Tasyo habang nanginginig ang boses. Itinanim niya ito sa inyong tahanan. Ang mga ito ay ang kanyang mga alipin. Gabi-gabi, lumalabas ang mga ito, pumapasok sa inyong katawan habang natutulog kayo at doon namamalagi, kumakain ng inyong laman at dugo. Hanggat hindi nyo napapatay ang pinanggagalingan, patuloy itong lalala hanggang sa mamatay ang biktima. Sinabi rin niya ang nakakatakot na katotohanan. Ang barang ay hindi titigil hanggat hindi nakakapatay. At kapag namatay ang biktima, ang kaluluwa nito ay magiging alipin na rin ng mangkukulang magpakailanman. Nagpasya si Tata Tasyo na manatili sa amin ng gabing iyon. Dala niya ang kanyang mga gamit, mga dahon ng banaba, bawang, asin, at isang mahabang kutsilyo na nilagyan ng mga sagisag at dasal. Ngayong gabi, lalabas siya, sabi niya sa amin. Pakiramdam niya ay malapit na siyang magtagumpay, kaya darating siya upang tingnan ang kanyang gawa. Dito natin siya haharapin. Pagsapit ng hating gabi, biglang tumahimik ang buong paligid. Nawala ang mga huni ng kuliglig, nawala ang simoy ng hangin, at ang tanging naririnig namin ay ang mabibigat na paghinga ni Nena at tatay na parehong namimilipit sa sakit. Biglang may narinig kaming kaluskos sa labas ng pinto, mabigat, mabagal, parang may gumagapang na bagay na malaki at mabigat. Pagkatapos, isang amoy ang umalingasaw, isang masangsang na amoy, halo ng nabubulok na karne, dumi at dugo, amoy na nakakasuka. Nandito na siya, bulong ni Tata Tasyo habang itinataas ang kanyang kamay na may hawak na asin. Dahan-dahang bumukas ang pinto kahit na nakasarado at nakakandado ito ng mahigpit. Sa pintuan, nakatayo si Aling Biring. Pero hindi na ito ang matandang babae na nakita namin noon. Ang kanyang katawan ay parang namamaga at baloktot. Ang kanyang buhok ay gusot-gusot at tila gumagalaw na parang mga buhay na ahas. Ang kanyang mga mata ay kulay pula, nagliliyab sa kadiliman, at ang kanyang bibig ay nakabuka ng malaki, puno ng mahahaba at matatalim na ngipin na parang sa hayop. Sa paligid niya, lumilipad at gumagapang ang daang-daang insekto, mga uwang, ipis, gamo-gamo at malalaking langaw. Lahat ay itim at pangit, parang mga kawal na sumusunod sa kanilang reyna. Huli na kayo. Ang boses niya ngayon ay hindi na tao, kundi parang maraming tinig na sabay-sabay na nagsasalita. Malalim, garalgal at nakakabingi. Akin na sila. Akin na ang kanilang buhay. Matagal na akong nagugutom. Lumapit siya kay Nena. Nakita ko kung paano umusbong mula sa kanyang palad ang makakapal na itim na usok na diretsong papunta sa dibdib ng aking kapatid. Sa sandaling iyon, sumigaw si Nena ng napakalakas at nakita ko ang kanyang balat, ang paggalaw ng kung ano-anong bagay, parang may mga hayop na naglalakad sa loob ng kanyang katawan. Sumugod si Tata Tasyo, isinaboy niya ang asin at sinindihan ng mga dahon habang nagdarasal ng malakas. Sumigaw si Aling Biring, isang sigaw na parang galing mismo sa impyerno. Ang mga insekto sa paligid niya ay nagkagulo at nagsimulang mamatay habang tumatama sa kanila ang usok ng dasal at mga halamang gamot. Hindi mo sila makukuha, demonyo ka! Umalis ka at bumalik ka sa pinanggalingan mo! Sigaw ng manggagamot habang itinutok ang kanyang kutsilyo sa matanda. Lalong nagalit si Aling Biring. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Humaba ang kanyang mga braso at ang kanyang mga kuko ay naging mahaba at matatalim. Gusto niyang sumugod sa amin pero parang may nakaharang na pader sa kanya. Ang pader ng panalangin at proteksyon. Babalik ako. Sigaw niya habang paatras na lumabas ng bahay. Hindi ito matatapos hanggat buhay ako. Magdudulot ako ng sakit sa inyo. At kapag namatay ako, dadalhin ko kayo sa impyerno kasama ko. Isang iglap,
Naglaho siya kasama ang dilim at ang mga insekto. Ang tanging naiwan ay ang masangsang na amoy at ang katahimikan na nakabibingi. Nang gabing iyon, biglang gumaling si Nena at tatay. Unti-unting nawala ang kanilang lagnat. Ang mga marka ay naglaho at ang kulay ay bumalik sa kanilang mga muka. Pero hindi pa kami nakakahinga ng maluwag. Kinabukasan, narinig namin ang balita. Natagpo ang patay si Aling Biring sa loob ng kanyang bahay. Sinasabing nakahandusay siya sa sahig at ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at sugat. Parang nakipaglaban siya sa isang hindi nakikitang kalaban. Ang nakakatakot, sinabi ng mga nakakita, sa paligid ng kanyang katawan ay puno ng mga patay na insekto at ang kanyang mukha ay nakakapangilabot dahil sa takot at galit na nakakabit dito bago siya mamatay. Sinabi sa amin ni Tata Tasyo, ang mga mangkukulam, kapag namatay sila, kapag hindi nila naipasa ang kanilang kapangyarihan, sila ay sinasakmal ng sarili nilang demonyo. Yon ang nangyari sa kanya. Pero mag-ingat pa rin kayo. Minsan, ang sumpa ay nananatili kahit wala na ang gumawa nito. Mula noon, umalis na kami sa baryong iyon at lumipat sa malayong lugar. Pero hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang pangyayaring iyon. Tuwing nakakakita ako ng insekto na biglang lilitaw sa aking kwarto o kapag nakakaramdam ako ng kakaibang sakit na walang dahilan, naiisip ko agad si Aling Biring. Sinasabing ang kulam at barang ay totoo at umiiral pa rin ito hanggang ngayon. Maraming tao ang nagtatago ng puot at galit at ginagamit ang masamang paraan upang makapanakit. Kaya ang paalala ko sa inyo, maging mabuti sa kapwa. Huwag kayong magkaroon ng kaaway at higit sa lahat, kapag may kakaibang nangyari sa inyo, mga sakit na hindi gumagaling, mga bagay na nawawala, mga pangit na panaginip, o mga marka sa katawan na walang paliwanag, mag-ingat kayo. Baka hindi ito simpleng sakit lamang, baka may nakatingin sa inyo, baka may gumagamit sa inyo, at baka huli na ang lahat kapag napagtanto ninyo na kayo ay nakulam na. Dahil sa mundong ito, hindi lang ang mga nakikita natin ang dapat katakutan, kundi pati ang mga itinatago at ginagawa ng tao sa dilim. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!